Ang lamparang gasera ay kumukutitap, isang malabong liwanag na naglalaro sa aming hapagkainan. Ang mga anino ay sumasayaw sa dingding na yari sa nipa, parang mga multong nagpapakita sa sulok ng aking mata. Ako lang mag-isa sa bahay, nakaupo, sa harap ng mesang kahoy na puno ng mga gasgas mula sa mga tao ng pagkain at kwentuhan. Sa harap ko, ang suman ni nanay, bagong luto, mainit pa, nakabalot sa dahon ng saging na basang-basa pa ng pawis ng kanin. Ang amoy nito ay matamis, nakakaaliw, pero ngayong gabi may kakaiba. Ako si Maria, 24, isang simpleng babae mula sa San Isidro, isang baryo kung saan ang buhay ay parang laging natutulog. Tahimik, payapa, pero minsan masyadong tahimik na para bang may hinintay. Sa labas, ang mga kuliglig ay humuhuni, isang kanta na kasama ko mula pagkabata. Ang balete sa dulo ng aming bakuran ay nakatayo, malaki at madilim. Ang mga ugat nito ay parang mga daliring humihila sa lupa. Lagi ko itong tinitingnan mula sa bintana, pero hindi kailanman lumalapit. May kwento ang mga matatanda, huwag daw lalapit sa balete pagkatapos ng 6:00 ng gabi. May mga nakatira dyan, sabi ni Lola noon, habang hinahatak ako palayo. Hindi ko naintindihan noon, pero ngayon, habang nakaupo ako rito, ramdam ko ang bigat ng mga salita niya. Kinuha ko ang suman, maingat na binuksan ang dahon. Ang malagkit na kanin ay kumikinang sa ilaw ng gasera, at ang amoy ay bumalot sa akin. Matamis, mainit, pamilyar. Pero habang tinitingnan ko ito, may naramdaman akong kakaiba. Mabigat ang hangin, parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Sinubukan kong huwag pansinin. "Maria, pagod ka lang," sabi ko sa sarili, habang kinukuha ang kutsara. Pero bago pa ako makakain, biglang kumutitap ang gasera at ang liwanag ay parang sumayaw sa mesa. Kinagat ko ang suman. Ang lasa ay pamilyar, matamis, malagkit, kasama ang haplos ng gata. Pero habang ngumunguya ako, biglang sumama ang sikmura ko. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa isang kirot, isang lamig na dumaloy mula sa aking tiyan hanggang sa aking likod. Napatigil ako, tiningnan ko ang suman sa plato, at doon, sa ilalim ng malabong liwanag, sumumpa ako. Gumalaw ang kanin. Hindi iyon guni-guni. Ang mga butil ay parang bumuo ng hugis, 2 bilog na parang mga mata, nakatitig pabalik sa akin. "Ano to?" Bulong ko, habang tumitibok ang puso ko sa dibdib ko. Itinulak ko ang plato palayo, pero hindi nawala ang pakiramdam. Ang lamig sa aking likod ay lumakas, parang may daliri na humihila sa aking balat. Sinubukan kong tawanan ito. "Maria, pagod ka lang. Guni-guni lang to," sabi ko. Pero ang boses ko ay nanginginig. Ang gasera ay kumutitap ulit, at sa labas, biglang tumigil ang mga kuliglig. Katahimikan. Isang katahimikang masyadong mabigat, masyadong buo, na para bang hinintay nito ang susunod na mangyayari. Pagkatapos, narinig ko ito. Isang mahinang kaluskos mula sa bintana, parang mga kuko na humihila sa kahoy ng aming kapis. "Sino yan?" Sigaw ko, pero ang boses ko ay basag, parang hindi akin. Walang sagot. Ang kaluskos ay tumigil, pero ang katahimikan ay mas nakakatakot. Kinuha ko ang bolo mula sa ilalim ng mesa. Ang hawak ko ay nanginginig. Lagi kaming may bolo sa bahay, para sa mga prutas, para sa kahoy, at minsan, para sa mga bagay na hindi natin gustong pag-usapan. "Sino yan?" Ulit ko, pero wala pa rin. Ang kaluskos ay bumalik, mas malakas, mas mabilis. Gusto kong tumakbo, tumawag ng tulong, pero mabigat ang mga paa ko, parang hinintay ng lupa na manatili ako. Pinilit ko ang sarili ko na lumapit sa bintana, dala ang bolo. Ang bawat hakbang ay parang laban, parang may humihila sa akin pabalik. Sumilip ako sa mga slat ng kapis. Dilim. Walang buwan, walang bituin, tanging ang itim na parang kumain sa lahat ng liwanag. Pero may iba pa. Ang hangin, mali ang amoy, nito. Maasim, parang prutas na iniwan sa init ng araw, o mas masahol pa, parang dugo na panis na. Napaatras ako, mahigpit ang hawak sa bolo. "Hindi totoo to," bulong ko.
pero ang boses ko ay halos wala na. Tiningnan ko ang suman sa mesa. Ang anino nito ay humaba, hindi natural, parang buhay na gumagalaw kahit walang liwanag na nagbago. Ang mga mata, kung mata nga ang mga iyon, ay nakatitig pa rin. At ngayon, pakiramdam ko, nakangiti ang mga ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Pero nararamdaman ko ito. May narito, sa loob ng bahay, sa labas ng bintana, sa suman mismo. Hindi ito tao. Hindi ito dapat narito. Pero narito ito, at alam ko, hinintay nito ako. Maria, kalmahan mo, sabi ko sa sarili. Pero ang puso ko ay tumitibok na parang gustong tumakas. Ang bolo sa kamay ko ay biglang mabigat, parang hindi ko kayang iangat. Tiningnan ko ulit ang suman at doon, sa ilalim ng gasera, ang mga mata ay gumalaw ulit, parang tumingin sa bintana. Sumunod ang tingin ko at doon sa kapiz, may anino. Hindi malinaw pero naroon, parang isang figura na hindi ko gustong makilala. Huwag kang lilingon, sabi ng isang boses sa loob ng ulo ko. Hindi ko boses, hindi ko kilala. Pero malinaw, ito malamig at puno ng babala. Pinilit kong huwag sundin, pero ang mga mata ko ay kusang tumingin pabalik sa suman. At doon, sa gitna ng kanin, isang ngiti. Hindi guni-guni, hindi anino, kundi isang ngiti na parang hinintay ang aking takot. Huwag kang lilingon, sabi ng boses. Malamig ang boses na iyon, hindi akin, pero parang nakatira sa loob ng ulo ko. Pinilit kong huwag pansinin, pero ang mga mata ko ay kusang tumingin sa bintana, kung saan ang anino ay gumalaw. Matangkad, payat, at mali. Hindi ito tao, hindi ito si nanay or tatay o sinumang kapitbahay na maaaring nagpapanggap. Ang puso ko ay tumitibok na parang gustong tumakas mula sa dibdib ko. At ang bolo sa kamay ko ay biglang masyadong mabigat, parang hinintay nitong mahulog. Ang rosaryo sa kabila kong kamay ay mahigpit kong hinawakan, at ang bawat butil ay parang sumusundot sa palad ko, na para bang nagpapaalala na narito pa rin ako. Buhay pa rin. Pero ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang kaluskos. Parang may hinintay ang gabi, at ako ang hinintay nito. Ang lamparang gasera ay kumukutitap, at ang liwanag ay parang natatakot din. Hindi makapagpasya kung mananatili o mamamatay na lang. Sa mesa, ang suman ay nakaupo pa rin. Ang anino nito ay umiikot, parang ahas na handang sumalubong. Gusto kong itapon ito, sunugin, o kahit ano. Pero ang mga kamay ko ay parang nakagapos ng hindi ko makita. Maria, kalmahan mo, bulong ko. Pero ang boses ko ay basag, parang basong nahulog sa sahig. Pagkatapos, narinig ko ulit ang tunog mula sa balete. Isang mababang, gutural na hum, parang kanta ng isang bagay na hindi dapat kumakanta. Maria, sabi nito, mahina pero matalim, na para bang hinintay nitong sagutin ko. Natigilan ako. Ang pawis ay tumulo mula sa noo ko at ang bolo ay nadudulas sa aking kamay. Hindi ito totoo! Sigaw ko at isinara ko ang bintana ng may lakas na para bang mapipigilan ko ang anumang nasa labas. Pero ang tunog ay hindi tumigil. Lumakas ito, sumisipsip sa mga dingding ng nipa, parang hinintay nitong marinig ko ang bawat nota. Tumakbo ako sa pinto, sinuri ang kandado. Matibay ito, pero hindi iyon nagbigay ng kaginhawaan. Ang mga bulong ay nagsimula, mga salitang hindi ko maintindihan, parang dasal na baligtad o isang ritual na hindi ko alam. Tinakpan ko ang aking mga tainga, pero walang silbi. Ang mga bulong ay nasa loob na ng ulo ko, umiikot, tumatawa. Tama na, sigaw ko, at ang mga luha ay tumulo mula sa aking mga mata. Mainit laban sa malamig na hangin. Pero ang mga bulong ay hindi tumigil. Parang nang aasar sila, na para bang alam nila na wala akong kawala. Ang lampara ay humina ulit, at ang silid ay parang lumiit. Ang mga dingding ay parang sumisikip, at ang hangin ay biglang naging malamig, masyadong malamig para sa isang gabi sa San Isidro. Naisip ko ang mga kwento ni nanay,
tungkol sa mga aswang na nagpapanggap bilang mga kapitbahay, mga kasintahan kahit mga kapatid. Kwentong bayan lang yan, sabi ko sa sarili. Pero ang mga bulong ay tumawa at ang tawa ay parang kuko na humihila sa aking balat. Kinuha ko ang rosaryo mula sa altar at mahigpit ko itong hinawakan hanggang sa sumakit ang aking palad. Panginoon, tulungan mo ako, dasal ko. Pero ang mga bulong ay mas malakas. Nilalamon ang aking mga salita. Pagkatapos, narinig ko ang mga yabag. Mabagal, sinadya, umiikot sa paligid ng bahay. Ang bawat hakbang ay parang suntok sa dibdib ko. Sino yan? Sigaw ko, pero ang boses ko ay mahina, nilamon ng dilim. Ang mga yabag ay tumigil sa pinto. Pinigilan ko ang aking hininga, hinintay, ang katok ang boses anumang makatao, pero wala. Tanging ang mga bulong na ngayon ay umuulit ng pangalan ko. Maria, Maria, Maria. Na para bang hinintay nila akong sumagot. Dumulas ako sa sahig, nakasandal sa dingding. Ang bolo ay nasa isang kamay, ang rosaryo sa kabila. Ang hangin ay lumamig pa, at ang aking balat ay parang hinawakan ng isang bagay. Malamig, basa, hindi tama. Ayokong tumingin, pero ang mga mata ko ay napatingin sa bintana. At doon, sa mga slat ng kapiz, ang anino ay gumalaw ulit. Matangkad, payat, at mali. Hindi ito si nanay o tatay. Hindi ito sinumang kilala ko. Ang hugis nito ay parang tao, pero ang galaw ay hindi. Parang hinintay nitong makita ko. Hinintay nitong matakot ako. Huwag kang lilingon. Ulit ng boses sa loob ng ulo ko. Pero masyado nang huli. Ang mga mata ko ay nakatingin na. At ang anino ay parang ngumiti, kahit wala itong mukha. Ang mga bulong ay lumakas. At ngayon, narinig ko ang mga salita. Hindi Tagalog, hindi Ingles. Pero naintindihan ko ang ibig sabihin. Hinintay nila ako. Hinintay nila akong buksan ang pinto, sumagot sa tawag, o kahit tumingin lang ulit. Pero hindi ko kaya. Ang takot ay parang lubid sa leeg ko. Hinintay akong huminga. Ang rosaryo ay biglang uminit sa kamay ko, at ang bawat butil ay parang sumusunog. Panginoon, tulungan mo ako. Bulong ko ulit. Pero ang mga bulong ay tumawa lang. Ang anino sa bintana ay hindi gumalaw, pero ramdam ko ang mga mata nito. Kung may mga mata man ito, nakatitig sa akin. Hinintay ang susunod kong galaw. Ang suman sa mesa ay parang buhay pa rin. Ang anino nito ay gumagalaw kahit walang liwanag na nagbago. At sa gitna ng lahat ng ito, ang boses sa ulo ko ay bumulong ulit. Mas malinaw, mas malakas. Huwag kang sumagot, sabi ng boses. Pero ang katahimikan pagkatapos ng mga bulong ay parang lason. Dahan-dahang kumakalat sa aking katawan. Ang anino sa bintana ay nakatitig pa rin sa isip ko, kahit wala na ito roon. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, at ang bawat paghinga ay parang laban. Ang bolo ay nasa kamay ko pa rin, pero ang bigat nito ay parang hinintay akong sumuko. Ang rosaryo ay nakasabit sa aking pulso, at ang bawat butil ay parang nagpapaalala ng mga dasal na itinuro ni nanay noong bata pa ako. Pero ngayon, ang mga dasal ay parang mga salitang walang laman, nilalamon ng dilim na bumabalot sa bahay. Pagkatapos, narinig ko ito. Isang mahinang katok sa pinto. Ang tunog ay parang suntok sa dibdib ko at natigilan ako. Sino yan? Tawag ko, pero ang boses ko ay halos bulong. Natatakot na marinig ang sagot. Walang sumagot, tanging isa pang katok. Mabagal, sinadya, na para bang alam nitong nanginginig ako. Mahigpit kong hinawakan ang bolo, at ang rosaryo ay parang nag-iwan. Nang hapti sa aking balat, Maria, buksan mo, bulong ko sa sarili, sinusubukang maging matapang. Pero ang mga paa ko ay parang nakakapit sa sahig, ayaw gumalaw. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang bawat ingay, ang pagkiskis ng aking paa sa sahig, ang hapong paghinga ko, ay parang masyadong malakas sa katahimikang ito. Ang mga bulong mula sa balete ay wala na, pero ang katahimikan ay mas nakakatakot. Parang buhay ito, nakatingin sa akin, hinintay ang susunod kong galaw.
Idinikit ko ang tainga ko sa kahoy ng pinto, nakikinig. Wala kundi ang aking sariling paghinga, mabilis at hindi pantay. Pero pagkatapos, narinig ko ito, isang mahinang tawa. Mataas parang sa bata, pero mali, baluktot, na para bang hinintay nitong marinig ko. Hindi ito tama, sabi ko, umatras. Ang tawa ay tumigil, pero ang katok ay dumating ulit, mas malakas na para bang gusto nitong basagin ang pinto. Natapilok ako sa upuan sa likod ko, at ang bolo ay kumalansing sa sahig. Ang tunog ng bakal laban sa kahoy ay parang sigaw sa katahimikan. Tama na, sigaw ko, at ang mga luha ay tumulo mula sa aking mga mata, mainit laban sa malamig na hangin. Kinuha ko ang bolo mula sa sahig at tumakbo ako patungo sa altar sa sulok ng silid. Ang altar ay maliit, gawa sa kahoy, pinalamutian ng larawan ng Santo Niño at isang krus na inukit ni tatay. Kinuha ko ang kandila mula sa tabi nito at nanginginig ang mga kamay ko habang sinusubukang sindihan ito. Ang posporo ay nadudula sa aking mga daliri. At nang sa wakas, ay sumiklab ang apoy, ang kandila ay kumikibot, halos mamatay, na para bang natatakot din ito. Nanay, tatay, nasaan kayo? Hikpi ko, alam kong nasa palengke pa sila, malayo, at walang paraan na marinig nila ako. Pero ang pag-iyak ko ay parang para sa kanila, para sa bahay na dating ligtas. Ang suman sa mesa ay muling nakakuha ng aking pansin. Ang anino nito ay parang humihinga, lumalaki at lumiit kahit ang liwanag ng kandila ay hindi gumagalaw. Gusto kong kunin ito, itapon sa labas, sunugin, anumang makakasira rito. Pero may huminto sa akin, isang hatak, malalim sa loob ko, na para bang ang suman ay parte na ng akin, na para bang hinintay nitong hawakan ko ulit ito. Umiling ako, sinusubukang alisin ang pakiramdam, pero ang mga mata ko ay hindi maalis sa kanin. Sa mga aninong parang, buhay, ang katok ay naging pambabayo at ang pinto ay umungol sa lakas. Ang bawat hampas ay parang sumasabay sa tibok ng puso ko. Hindi ako natatakot, sigaw ko. Pero alam ko na kasinungalingan iyon. Yakap ko ang kandila at ang init ng apoy ay parang tanging bagay na nagpapanatili sa aking katinuan. Pero pagkatapos, biglang tumigil ang pambabayo. Ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat, mas madilim. Narinig ko ang mga yabag ulit, mabagal, papalayo mula sa pinto, patungo sa direksyon ng balete. Tumakbo ako sa bintana, sumilip sa mga slat ng kapiz. Wala na ang anino, pero ang mga sanga ng balete ay gumalaw na para bang kumakaway sa akin. Walang hangin, walang dahilan para sa galaw na iyon, pero naroon sila, umiikot, na para bang tinutukso ako. Ang dibdib ko ay sumikip at isang lamig ang dumaloy sa aking katawan, na para bang may gumagapang sa loob ko, sa ilalim ng aking balat. Ang pakiramdam ay parang lason, mabagal pero sigurado. Bumagsak ako sa sahig. Ang mga tuhod ko ay masyadong mahina para magpatuloy. Ang kandila ay gumulong mula sa aking kamay at ang apoy ay namatay. Iniwan akong nasa dilim. Ang lamparang gasera ay matagal nang namatay at ngayon, ang tanging liwanag ay ang mahinang sinag mula sa labas na para bang hinintay akong lumabas. Panginoon, tulungan mo ako, bulong ko. Pero ang boses ko ay parang nawala na. Nilamon ng katahimikan. Ang suman ay naroon pa rin sa mesa. At kahit sa dilim, ramdam ko ang mga mata nito. Kung mata nga ang mga iyon, nakatitig sa akin. Ang pakiramdam ng pagkagapos ay lumakas, na para bang may humihila sa akin patungo rito. Hinintay akong hawakan ito, kainin, o anumang gusto nito. Pero hindi ko kaya. Ang takot ay masyadong malakas, at ang bawat paghinga ay parang laban. Pagkatapos, narinig ko ulit ang boses na hindi akin, ang boses na parang nakatira sa loob ng ulo ko. Malinaw ito, malamig at puno ng babala. Hindi ko alam kung ito ang nagpoprotekta sa akin o hinintay akong mahulog, pero ang mga salita nito ay parang nakaukit sa isip ko. "Huwag kang lumabas," sabi ng boses.
Ang mga salita ay parang nakaukit. Sa isip ko, malamig at matalim. Pero ang pagnanasa sa loob ko ay mas malakas. Parang apoy na hindi ko mapatay. Ang dilim sa paligid ko ay mabigat. Parang hinintay akong lunurin. At ang bawat paghinga ay parang laban-laban sa hangin na masyadong makapal, masyadong mali. Ang bolo sa kamay ko ay nanginginig. At ang rosaryo sa pulso ko ay parang nagiiwan ng hapdi na para bang sinusubukang gisingin ako mula sa bangungot na ito. Pero hindi ito panaginip. Alam ko yon, kahit gaano ko gustong maniwala na pagod lang ako, naguni-guni lang ito. Mula sa ilalim ng mesa, narinig ko ulit ang kaluskos. Mahina, parang ang dahon ng saging ng suman ay nagbubukas mag-isa na para bang hinintay akong tumingin. Napatayo ako, tumitibok ang puso ko na parang gustong tumakas mula sa dibdib ko. Kinuha ko ang bolo mula sa sahig. At ang malamig na bakal ay parang tanging bagay na nagpapanatili sa aking katinuan. Ano yon? Bulong ko, nakatingin sa mesa. Ang suman ay nakaupo pa rin doon. Ang anino nito ay tahimik na ngayon. Pero ang hangin ay mali, makapal, parang humihinga ako ng putik. At ang amoy ay bumalik, maasim, parang dugo na iniwan sa init ng araw. Kumulo ang sikmura ko, malakas at matalim, na para bang may hinintay itong pakainin. Pero hindi ito gutom. Alam ko yon. Isang bagay na mas malalim, mas madilim, parang pagnanasa na hindi ko mabigyan ng pangalan. Pero ramdam ko ito, kumakamot sa loob ko. Hinintay akong sumuko. Hindi ako gutom. Bulong ko, sinusubukang kumbinsihin ang sarili ko. Pero ang mga kamay ko ay gumalaw ng mag-isa. Inabot ang suman. Natigilan ako, natakot sa sarili ko. At sa isang galaw, natumba ko ang plato sa sahig. Ang kanin ay nagkalat at sa ilalim ng mahinang liwanag ng kandila, sumumpa ako. Gumalaw ito. Parang mga langgam na gumagapang. Bumubuo ng hugis na hindi ko gustong makita. Tama na to, sigaw ko. At tinapakan ko ang kanin, sinusubukang durugin ito, sirain ang anumang naroon. Pero ang pagnanasa ay lumakas, parang hayop na nagigising sa loob ko, kumakamot, sumisigaw. Ang bawat tapak ko ay parang walang epekto, at ang kanin ay parang buhay pa rin, gumagalaw sa ilalim ng paa ko. Natapilok ako patungo sa kusina, hinintay ng mga paa ko ang malamig na semento. Kinuha ko ang batyang lata at binasa ang mukha ko ng tubig, sinusubukang alisin ang pakiramdam na iyon. Pero nang tumingin ako sa refleksyon ko, natigilan ako. Mali ang mukha ko. Sobrang itim ang mga mata ko, parang walang liwanag sa loob, at ang balat ko ay sobrang putla, parang papel na iniwan sa ulan. Maria, kalmahan mo, sabi ko, pero ang boses ko ay malayo. Parang hindi akin. Parang hinintay ng iba na magsalita ako. Sa labas, ang mga sanga ng balete ay kumakaskas sa bubong. Isang tunog na parang kuko na humihila sa kahoy. Ang maasim na amoy ay bumalik, mas malakas na, parang dugo at bulok na naghalo, at ramdam ko ito sa bawat paghinga. Sinindihan ko ang isa pang kandila mula sa altar, at ang apoy ay nanginginig, halos mamatay, na para bang natatakot din ito sa kung ano ang narito. Diyos ko, iligtas mo ako, dasal ko. Mahigpit ang hawak sa rosaryo hanggang maputi ang mga buko ko. Pero ang pagnanasa ay kumikibot pa rin. Hinintay akong lumabas, patungo sa balete, patungo sa anumang naghihintay doon. Pinilit kong labanan ito, pero ang bawat paghinga ay parang hinintay akong sumuko. Ang bolo ay nasa kamay ko, pero parang walang silbi ito laban sa kung ano ang nararamdaman ko. Pagkatapos, narinig ko ang mga yabag ulit. Malapit, masyadong malapit, at ang tunog ay parang nagmumula mismo sa labas ng pinto. At doon, isang boses ang tumawag. Maria, anak? Ang boses ni nanay, pamilyar, mainit, pero mali, sobrang mabagal, sobrang malalim, na para bang hinintay nitong maniwala ako. Nanay, sigaw ko, at ang pag-asa ay sumiklab sa dibdib ko. Pero kasabay nito ay ang takot. Ang boses ay hindi tama. Alam ko yon. Ang pinto ay umuga, parang may kumakatok ulit, pero mahina, na para bang hinintay akong buksan ito ng kusa. Gusto kong tumakbo, patungo rito, yakapin si nanay.
Pero ang boses sa loob ng ulo ko ay bumulong ulit. Mas malinaw, mas malakas. Huwag kang lumabas, ulit nito. At ang lamig ng mga salita ay parang yelo sa aking likod. Umatras ako, itinaas ang bolo kahit nanginginig ang mga kamay ko. Ang pagnanasa ay sumiklab ulit, mas mainit, mas malakas, bumubulong na papasukin ko ang nasa labas. Na sumagot ako sa tawag. Pero alam ko, hindi iyon si nanay. Hindi iyon sinumang tao. Ang boses ay parang hinintay akong magkamali. Hinintay akong buksan ang pinto at hayaang pumasok ang anumang naroon. Ang kandila ay kumikibot at ang anino ng suman sa sahig ay parang gumagalaw ulit na para bang hinintay akong tingnan ito. Ang mga yabag ay tumigil pero ang boses ay naroon pa rin, bumubulong. Maria, anak, ulit nito. At ang bawat salita ay parang kuko na humihila sa aking puso. Pinilit kong huwag sumagot. Pero ang pagnanasa ay parang lason. Kumakalat. Hinintay akong sumuko. Ang rosaryo ay uminit sa kamay ko at ang bawat butil ay parang sumusunog. Pero hinawakan ko ito ng mahigpit na para bang iyon ang tanging nagpapanatili sa akin. Ang pinto ay umuga ulit, mas malakas. At ang boses ay bumulong muli. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng ulo ko, mula sa loob ng bahay, mula sa loob ko. Malinaw ito at ang mga salita ay parang hinintay akong sundin. Huwag kang magtiwala, sabi ng boses. Ang mga salita ay parang kuko na humihila sa isip ko. Pero ang sakit sa dibdib ko ay mas malakas, parang may sumusuntok mula sa loob. Umuubo ako ulit at ang lasa ng dugo ay mas makapal na, madilim at hindi akin. Ang pinto ay umuuga ng mas malakas. At ang boses ng pekeng nanay ay humuhuni, Maria, buksan mo na. Pero alam ko, hindi iyon si nanay. Ang boses ay masyadong mabagal, masyadong malalim, at ang bawat salita ay parang hinintay akong sumuko. Natapilok ako patungo sa kusina, ang mga paa ko ay parang hinintay ng lupa na manatili. Ang batyang lata ay nasa sahig na, basag, pero ang isang piraso ay kumikinang sa ilalim ng mahinang liwanag ng kandila. Tiningnan ko ang refleksyon ko at ang nakita ko ay hindi ako. Ang mga mata ko ay lumubog, parang mga hukay na walang ilalim. At ang mga ngipin ko, Diyos ko, masyado silang matalim, parang sa hayop. Hindi ako to, sigaw ko at hinampas ko ang batya sa sahig. Pero ang tunog ay nilamon ng katahimikan. Ang pagnanasa ay sumiklab ulit. Hinintay akong lumapit sa pinto. Buksan ito at hayaang pumasok ang anumang naroon. Pero nilabanan ko ito. Hinila ko ang sarili ko patungo sa altar, kung saan ang mga kandila ay kumikibot, halos mamatay. Sinindihan ko ang bawat isa, kahit nanginginig ang mga kamay ko. Panginoon, tulungan mo ako, hikbi ko. Pero ang boses ng peking nanay ay tumawa at ang tawa ay parang lason, kumakalat sa hangin. Ang pinto ay umungol at narinig ko ang kahoy na nabasag, parang hinintay ng isang bagay na makapasok. Mahigpit kong hinawakan ang bolo, pero ang mga kamay ko ay nanginginig at ang rosaryo ay nadulas mula sa aking mga daliri, bumagsak sa sahig. Tumakbo ako sa bintana, sumilip sa mga slat ng kapiz. Ang puno ng balete ay kumikinang ng mahina, parang may sariling buhay, at ang mga ugat nito ay kumikibot, parang mga ugat sa katawan. At doon, sa dilim, nakita ko ito. Isang figura, matangkad at baluktot, umiikot sa bahay. Ang mga mata nito ay pula, gutom, at hindi tao. Hindi ka tao. Sigaw ko, pero nabasag ang boses ko, at ang sakit sa loob ko ay lumakas, parang hinintay. Akong masira, bumagsak ako sa sahig at ang silid ay umiikot. Pagkatapos narinig ko ang isa pang boses, si Kuya Jun. Maria, tulong. Pero mali rin ito, parang kopya, parang nagpapanggap. Huwag kayo magpapanggap. Sigaw ko at gumapang ako patungo sa pinto. Hinintay na harangan ito ng upuan. Inilagay ko ang lahat ng lakas ko. Pero ang pambabayo ay tumigil. At ang katahimikan ay mas mabigat, parang hinintay akong gumalaw. Ang katawan ko ay nagtaksil sa akin. Ang mga kuko ko ay kumakamot sa aking mga palad.
At nang tiningnan ko, may dugo, madilim, makapal, katulad ng nadura ko. Ramdam ko ang panunood nito, hindi sa labas, kundi sa loob ko. Parang may bagay na nakatira sa ilalim ng balat ko. Pinilit ko ang sarili ko patungo sa altar at kinuha ko ang banal na tubig na itinago ni nanay doon. Isinaboy ko ito sa mukha ko at sumunog ito parang asido, pero hinintay ko ang sakit, hinintay na gisingin ako. Tama na, sigaw ko, pero lumakas lang ang sakit at ang pagnanasa ay parang alon, hinintay akong malunod. Sa sahig, ang piraso ng salamin ay kumikinang at nang tiningnan ko ang mukha ko ay, Diyos ko, kalahati lang ito akin. Ang kalahati ay iba. Ang mga mata ay masyadong malaki, masyadong itim, at sa likod nito, may mga pakpak, kumikibot, parang gustong lumipad. Sumigaw ako, nabitawan ang bolo, at ang bahay ay umuga, parang buhay, parang hinintay akong sumuko. Ang mga kandila ay namatay, at ang dilim ay kumain sa lahat. Ang boses sa ulo ko ay bumulong ulit. Malinaw, malamig, at puno ng babala. Hindi ko alam kung ito ang nagliligtas sa akin o hinintay akong mahulog, pero ang mga salita ay parang nakaukit sa aking kaluluwa. Huwag kang sumuko, sabi ng boses. Ang mga salita ay parang haplos sa isip ko, pero ang bigat ng katahimikan sa kubo ni Aling Nena ay parang hinintay akong malunod. Ang kandila sa harap niya ay kumikibot, at ang bawat galaw ng apoy ay parang sumasayaw sa mga aninong nagtatago sa sulok. Ang pagnanasa sa loob ko ay hindi tumigil, kumakamot, sumisigaw, hinintay akong sumuko. Pero ang mga mata ni Aling Nena, puno ng pag-aalala at isang bagay na mas malalim, ay nagpapanatili sa akin. Hawak ko ang bolo, pero parang walang silbi ito laban sa kung ano ang nararamdaman ko. Ang rosaryo sa pulso ko ay uminit, at ang bawat butil ay parang sumusunog, na para bang nagpapaalala na narito pa rin ako, buhay pa rin. Maria, anak, bakit ka nandito sa ganitong oras? Ulit ni Aling Nena, habang isinasara ang pinto ng kubo. Ang boses niya ay mabigat, parang alam niya na ang sagot bago ko pa masabi. Bumagsak ako sa sahig, ang mga tuhod ko ay masyadong mahina para magpatuloy. Aling Nena, tulong! May sumapi sa akin, hikbi ko, at ang mga luha ay tumulo, mainit laban sa malamig na hangin. Hinila niya ako patayo, at ang mga kamay niya, magaspang mula sa mga taon ng paghahanda ng mga gamot, ay mahigpit na humawak sa akin. Huwag kang matakot, sabi niya, pero ang mukha niya ay madilim. Parang nakakita ng bagay na hindi niya inaasahan. Inupo niya ako sa isang bangko, at sinindihan niya ang isa pang kandila. Ang amoy ng mga damo, dagta, luya, at iba pang hindi ko mabigyan ng pangalan ay bumalot sa kubo, pero hindi ito nagbigay ng ginhawa. Sinuri niya ang mga kamay ko, hinawakan ang aking mga palad at tiningnan ang aking mga mata. Napasinghap siya at ang tunog ay parang suntok sa dibdib ko. Hindi ka lang sinapian, anak, sabi niya. Mabagal, parang hinintay akong maunawaan. Binabago ka na nito. Sumikip ang dibdib ko at ang bawat paghinga ay parang laban. Ano po yon? Tanong ko, nabasag ang boses ko. Kinuha niya ang isang anting-anting mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay na gawa sa kahoy at pulang sinulid. At bumubulong siya ng mga dasal na hindi ko maintindihan. Pagkatapos, tiningnan niya ako at ang mga mata niya ay puno ng takot. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Aswang, sabi niya. Nasa dugo mo na. Umiling ako, parang bata na ayaw maniwala. Hindi totoo. Sigaw ko, pero ang pagnanasa sa loob ko ay tumawa. Isang tunog na parang kuko na humihila sa aking kaluluwa. Ang kandila ay kumutitap, at ang kubo ay parang buhay. Ang mga dingding ay parang humihinga kasabay ng aking paghinga. Paano po? Paano nangyari to? Tanong ko desperado, habang hinintay ng mga luha na tumulo ulit. Hindi ito basta sinapian, Maria, sabi ni Aling Nena, habang inilalagay ang anting-anting sa aking leeg. Ang bigat nito ay parang bato, pero hinintay ko ang anumang proteksyon na maibibigay nito. Ang suman, hindi iyon ordinaryo. May nakatago roon,
Isang bagay na hinintay ang dugo mo, ang katawan mo. Napahawak ako sa aking tiyan at ang pagnanasa ay sumiklab ulit, parang hinintay akong sumang-ayon sa kanyang sinabi. Pero bakit ako? Hikbi ko. Bakit sa akin nangyari ito? Ang boses ko ay parang wala na, nilamon ng takot at ng pagnanasa na hindi ko maalis. Tiningnan niya ako at ang mga mata niya ay parang nakakita ng isang bagay na matagal na niyang kinatatakutan. Hindi ko sigurado, anak, sabi niya. Pero ang mga aswang, hindi sila basta pumipili. May hinintay silang koneksyon, isang dugo, isang linya. Ang pamilya mo, may mga kwento pero hindi ko alam kung totoo. Ang mga salita niya ay parang suntok at naisip ko ang mga kwento ni nanay, ang mga bagay na sinabi niya tungkol sa aming pamilya, tungkol sa mga ninuno na hindi niya gustong pag-usapan. Pero bago ko pa siya matanong, narinig ko ulit ang mga boses, sina nanay at tatay, mula sa labas ng kubo. Maria, labas ka na, tawag nila, pero mali pa rin, parang mga kopya na sinusubukang lokohin ako. Hindi kayo sila, sigaw ko. Pinakpan ang aking mga tainga, pero ang mga boses ay parang sumisipsip sa mga dingding ng kubo. Maria, kalmahan mo, sabi ni Aling Nena, hinawakan ang aking mga kamay. Pero ang mga kamay ko ay nanginginig at nang tiningnan ko, ang mga kuko ko ay mas mahaba, mas matalim, parang hindi na akin. Napaatras siya, pero hindi niya ako iniwan. Kinuha niya ang isang botelya ng langis mula sa kanyang mesa at isinaboy ito sa paligid ko habang bumubulong ng mga dasal. Ang amoy ay matalim at ang pagnanasa ay parang umatras pero hindi tuluyang nawala. Aling Nena, paano ko to lalabanan? Tanong ko desperado. Tiningnan niya ako at ang mukha niya ay puno ng determinasyon kahit ang takot ay naroon pa rin. Kailangan nating malaman kung paano ka napili, sabi niya. Pero ngayon, kailangan mong manatili rito. Huwag kang lalabas kahit anong marinig mo. Pero bago pa siya makapagpatuloy, ang kandila ay biglang namatay at ang kubo ay napuno ng katahimikan. Ang pagnanasa ay bumalik, mas malakas, at ang boses sa loob ng ulo ko ay bumulong ulit. Malinaw at malamig, parang hinintay akong sumunod. Ang mga salita ay parang lason, pero hinintay ko ang anumang lakas na natitira sa akin para labanan ito. Huwag kang makinig, sabi ng boses. Ang mga salita ay parang yelo, malamig at matalim, pero ang init ng pagnanasa sa loob ko ay parang apoy na sinusubukang lamunin ang natitirang bahagi ng aking katinuan. Ang kubo ni Aling Nena ay parang buhay, ang mga dingding ay humihinga, at ang bawat ungol mula sa mga ito ay parang hinintay akong sumuko. Ang kandila sa harap niya ay kumikibot, at ang usok mula sa kamangyan at banaba ay makapal, sumasakal. Pero hinintay ko ito. Hinintay na pigilan ang anumang sinusubukang kunin ako. Ang bolos sa kamay ko ay nanginginig, at ang anting-anting sa leeg ko ay malamig, parang nagpapaalala na may laban pa rin ako, kahit pakiramdam ko ay unti-unti na akong nawawala. Aling Nena, ano yon? Ulit ko, nanginginig ang boses ko habang nakatingin sa mga dingding. Ang ungol ay lumalim, umuuga ang sahig, at ang pagnanasa ay sumiklab. Hinintay akong tumakbo patungo sa balete, patungo sa anumang naghihintay doon. Kinagat ko ang labi ko hanggang nalasahan ko ang dugo at paulit-ulit na sinabi, hindi ako susuko. Pero ang bawat salita ay parang laban-laban sa isang bagay na mas malakas kaysa sa akin. Huwag kang gumalaw, Maria, sabi ni Aling Nena, at kahit ang boses niya ay matatag, ramdam ko ang pag-aalala sa likod nito. Kinuha niya ang isang bungkos ng damo at sinunog ito, at ang usok ay napuno ang kubo. Sumakit sa aking mga mata. Pero sa gitna ng usok, nakita ko sila, mga anino na hindi dapat naroon. Mga kuko na parang hinintay akong abutin, mga pakpak na kumikibot, at mga mata na masyadong malaki, masyadong gutom. Tama na to, sigaw ko, pero ang pagnanasa sa loob ko ay tumawa. Isang tunog na parang sumisigaw mula sa loob ng bungo ko. Hinintay akong sumang-ayon, lumuhod si Aling Nena sa harap ko, itinali ang anting-anting sa leeg ko. Ang bigat nito ay parang bato, malamig laban sa balat ko, at ang bawat hibla ng pulang sinulid ay parang nagpapaalala ng babala.
Pipigilan nito ang dugo, pero hindi magtatagal, sabi niya. Habang nagtatabas ng mga simbolo sa sahig gamit ang isang kawayan. Ang mga simbolo ay hindi ko kilala, mga linya at bilog na parang may sariling buhay, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kandila, nagwisik siya ng asin sa paligid ko, at ang ungol mula sa mga dingding ay tumigil. Pero ang katawan ko ay nasusunog, parang ang mga buto ko ay umiikot. Sinusubukang baguhin ang hugis ko. Aling Nena, nasasaktan ako. Sigaw ko, at bumagsak ako sa sahig. Ang mga kamay ko ay kumakapit sa lupa na parang ito ang tanging nagpapanatili sa akin. Lumuhod siya sa tabi ko, idinikit ang isang krus sa noo ko, at ang init nito ay parang sumusunog. Pero hinintay ko ang sakit, hinintay na pigilan ang anumang nasa loob ko. Ang dugo ng aswang ay lumalaban para kunin ka, sabi niya. At ang mga mata niya ay puno ng takot at determinasyon. Kailangan natin ng ritual. Ngayong gabi, sa ilalim ng buwan. Tumango ako, kahit ang takot ay parang lason sa aking dugo. Kinuha niya ang bawang, isang pilak na punyal, at isang maliit na bote ng langis mula sa kanyang mesa. Ang bawat bagay ay parang may bigat ng sariling kwento, at ang mga kamay ni Aling Nena ay nanginginig habang inihanda niya ang mga ito. Kung mabigo tayo, Maria, magiging ganun ka, bulong niya, at ang mga salita ay parang suntok sa dibdib ko. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang mga kwento ng mga aswang, mga nilalang na hindi na tao, na hinintay ang dilim para manghuli. Pero hindi ko kayang isipin iyon. Hindi ako magiging ganoon. Diyos ko, tulungan mo kami. Dasal ko, mahigpit ang hawak sa anting-anting. Pero ang kubo ay parang lumiit, ang mga dingding ay tumitibok tulad ng puso, at ang hangin ay mabigat. Parang hinintay akong huminga ng mali. Sa labas, ang mga sanga ng balete ay kumakaskas ng mas malakas, at narinig ko ulit ang boses, si Kuya Jun. Maria, tulong! Mas malapit na ito, pero mali pa rin. Parang bitag na hinintay akong mahulog. Hindi kasi kuya! Sigaw ko. At ang boses ko ay basag, nilamon ng katahimikan. Ikinandado ni Aling Nena ang pinto, pero ang tunog ng kanyang kandado ay parang walang silbi laban sa kung ano ang nasa labas or sa loob ko. Ang aking paningin ay lumabo at ang pagnanasa ay kumakamot sa aking kaluluwa. Hinintay akong sumuko. Ang anting-anting ay uminit at ang bawat hibla ay parang sumusunog. Pero hinawakan ko ito ng mahigpit na para bang iyon ang tanging nagpapanatili sa akin. Maria, kailangan mong maging malakas, sabi ni Aling Nena habang naghahanda ng ritual. Pero bago pa siya makapagpatuloy, ang kandila ay biglang namatay ulit at ang kubo ay napuno ng katahimikan. Ang pagnanasa ay sumiklab, mas malakas, at ang boses sa loob ng ulo ko ay bumulong ulit, malinaw at malamig, parang hinintay akong sumunod. Ang mga salita ay parang lason, pero hinintay ko ang anumang lakas na natitira sa akin para labanan ito. Huwag kang magpadala, sabi ng boses. Ang mga salita ay parang sibat, tumutusok sa kaluluwa ko, pero ang pagnanasa ay parang dagat na hinintay. Akong malunod. Ang kubo ni Aling Nena ay umuuga, at ang bawat tunog mula sa labas ay parang hinintay akong sumuko. Ang kandila ay kumikibot at ang usok mula sa kamangyan ay makapal. Bumubuo ng mga hugis na hindi dapat naroon. Mga mukha na walang pangalan, mga kamay na masyadong mahaba, mga ngipin na masyadong matalim. Ang anting-anting sa leeg ko ay sumusunog. At ang bawat hibla ng pulang sinulid ay parang nagpapaalala na may laban pa rin ako. Kahit ang katawan ko ay parang hinintay na magbago. Aling Nena, ano yon? Ulit ko, nanginginig ang boses ko habang nakatingin sa bintana. Ang malakas na tunog mula sa labas ay parang pagsabog at ang lupa ay umuga, na para bang ang balete mismo ay sinusubukang abutin kami. Huwag kang lalabas! Sibil ni Aling Nena, hinila ako sa gitna ng kubo. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Pero may determinasyon doon, isang bagay na nagpapanatili sa akin kahit ang pagnanasa ay sumisigaw sa loob ko. Nanginginig ang katawan ko
at ang pilak na punyal sa kamay ko ay parang nag-aalab. Hinintay akong bitawan ito. Hindi ko kaya to! Hikbi ko, at ang mga luha ay tumulo, mainit laban sa malamig na hangin. Pero hinampas ni Aling Nena ang mukha ko, malakas, at ang hapdi ay parang gising sa bangungot. Maria, labanan mo! Sigaw niya, at ang boses niya ay parang angkor sa gitna ng bagyo. Hinawakan niya ang aking mga kamay, hinintay akong magpakatatag. Sumilip ako sa mga slat ng kapis, kahit alam kong hindi ko dapat gawin. Ang puno ng balete ay gumagalaw. Ang mga ugat nito ay parang mga ahas na umiikot sa ilalim ng liwanag ng buwan at doon, sa ilalim nito, isang figura. Matangkad, may pakpak, at ang mga mata nito, Diyos ko, pula at gutom, parang hinintay akong tumingin. Hindi yan tao! Singhap ko, umatras, at natapilok ako sa bangko sa likod ko. Nagbuhos si Aling Nena ng langis sa paligid namin, bumubulong ng mga dasal sa lumang Tagalog. Mas mabilis, mas lumapit ang figura at ang mga yabag nito ay mabigat, umuuga ang kubo. Maria, ungol nito at ang boses ay nagbago. Una si nanay, pagkatapos si tatay, pagkatapos si Kuya Jun. Ang bawat salita ay parang bitag. Hinintay akong sumagot. Wag kang magpapanggap. Sigaw ko, mahigpit ang hawak sa punyal. Kahit ang pagnanasa ay parang hinintay akong itapon ito at tumakbo patungo sa figura. Ang paningin ko ay nahati. Nakita ko ang sarili ko. Tumatakbo patungo sa figura. Sumasama rito. Ang mga mata ko ay pretty, ang mga kamay ko ay kuko. Umiling ako, sumisigaw. Hindi ako yan. Pero ang pagnanasa ay tumawa at ang tunog ay parang sumisigaw mula sa loob ng aking kaluluwa. Nagwisik si Aling Nena ng asin sa akin at ang hapdi sa balat ko ay parang apoy. Pero hinintay ko ito. Hinintay na gisingin ako. Para na! Sigaw ko at ang mga luha ay tumulo ulit. Pero hindi ko inalis ang tingin sa pinto. Ang figura ay tumigil sa pinto at ang anino nito ay humaba sa loob ng kubo. Mahaba at baluktot. Parang hinintay akong abutin. Ang anting-anting ay mahinang kumikinang. At naramdaman ko ang isang kislap ng lakas, isang bagay na nagpapanatili sa akin. Kailangan natin simula ng ritual, sabi ni Aling Nena. At sinindihan niya ang iba pang mga kandila, kahit ang mga ito ay kumikibot, halos mamatay. Ang hangin ay makapal, at ang mga buto ko ay masakit, parang hinintay nilang magbago, maging isang bagay na hindi ako. Gusto kong sumuko, hayaang manalo ang pagnanasa. Pero sa gitna ng dilim, nakita ko ang mukha ni nanay, ang tunay niyang mukha. Ang ngiti niya kapag inaayos niya ang buhok ko. Ang mga mata niya kapag sinasabi niyang mahal niya ako. Para kay nanay. Bulong ko. At mas mahigpit kong hinawakan ang punyal. Hinintay ang lakas na kailangan ko. Ang pinto ay umuga at ang mga kuko ng figura ay kumakaskas dito. Gutom. Hinintay akong magkamali. Maria, handa ka na. Sabi ni Aling Nena habang inihanda ang bawang at langis. Pero ang pagnanasa ay parang lason, kumakalat, at ang boses sa loob ng ulo ko ay bumulong ulit, malinaw at malamig. Parang hinintay akong sumunod. Ang mga salita ay parang lubid. Hinintay akong mabitag, pero hinintay ko ang anumang natitirang bahagi ng aking kaluluwa para labanan ito. Huwag kang tumigil, sabi ng boses. Ang mga salita ay parang haplos ng hangin, pero ang pagnanasa sa loob ko ay parang bagyo. Hinintay na lamunin ang natitirang bahagi ng aking kalooban. Ang kubo ni Aling Nena ay parang sumisikip. Ang mga dingding ay tumitibok na parang puso at ang bawat ungol mula sa labas ay parang hinintay akong sumuko. Ang mga kandila ay halos mamatay at ang usok mula sa kamangyan ay makapal, sumasakal. Pero hinintay ko ang hapdi sa aking mga mata. Hinintay na gisingin ako mula sa bangungot na ito. Ang pilak na punyal sa kamay ko ay nanginginig at ang anting-anting sa leeg ko ay sumusunog. Parang nagpapaalala na may laban pa rin ako kahit ang katawan ko ay parang hinintay na maging iba. Aling Nena, ano to? Ulit ko habang tinakpan ko ang bibig ko, natakot sa boses na lumabas mula rito. Ang boses ko,
pero hindi akin, ay bumulong ulit. Palayain mo ako. At ang tunog ay parang kuko na humihila sa aking kaluluwa. Hinawakan ni Aling Nena ang mukha ko. Pinilit akong tumingin sa kanya. At ang mga mata niya ay puno ng apoy. Parang hinintay akong magpakatatag. Maria, kinukuha ka na nito. Labanan mo. Sigaw niya. At ang bawat salita ay parang latigo. Hinintay, nagisingin ang natitirang bahagi ng aking kalooban. Sumigaw ako. Hindi ako magpapatalo. Pero ang pagnanasa ay mas malakas. Parang hinintay na wasakin ang mga iniisip ko, ang mga alaala ko, ang sarili ko. Ang anting-anting ay uminit at ang hapdi ay parang sumusunog sa dibdib ko. Pero hinintay ko ito. Hinintay na pigilan ang anumang sinusubukang kunin ako. Sa labas, tumawa ang figura at ang boses nito ay parang koro. Si nanay, si tatay, si kuya, June, lahat ng mahal ko, pinaghalo sa isang tunog na hinintay akong maniwala. Maria, kami to, pangaasar nito. At ang mga kuko nito ay kumaskas sa pinto, mas malalim, mas desperado. Hinila ako ni Aling Nena sa bilog ng ritual. Pinilit, akong lumuhod sa gitna ng mga simbolong nakaukit sa lupa. Ang mga linya at bilog ay parang may sariling buhay, kumikinang sa ilalim ng mahinang liwanag ng kandila. Hiniwa niya ang kanyang palad gamit ang pilak na punyal at ang dugo niya ay tumulo. Hinintay na paghaluin sa langis na hawak niya. Ipinahid niya ito sa noo ko at ang init nito ay parang apoy. Pero kumikibot ang katawan ko, lumalaban. Parang hinintay ng dugo ko na itulak palayo ang kanyang ritual. Diyos ko, iligtas siya, dasal ni Aling Nena. Pero ang boses niya ay parang nawawala sa gitna ng unggol na bumabalot sa kubo. Ang mga kuko ko ay tumalim, hinintay na hiwain ang aking mga palad. At nang tiningnan ko, may dugo, madilim, matamis, mali. Nalasahan ko ito sa aking bibig at ang pagnanasa ay tumawa, parang hinintay akong tanggapin ito. Tama na, hikbi ko. Pero ang refleksyon ko sa pilak na punyal ay nagpakita ng isang bagay na hindi ko gustong makita. Mga pakpak, manipis, at baluktot tumutubo mula sa likod ko at ang mga mata ko ay hindi na akin. Masyadong itim, masyadong gutom. Hindi totoo! Sigaw ko, pero ang mga salita ni Aling Nena ay parang martilyo sa aking puso. Naalala ng dugo mo, Maria, sabi niya. Mabigat ang boses. May nagdala ng sumpa sa pamilya mo. Ang mga salita ay parang lason at ang puso ko ay tumigil. Si nanay? Si tatay? O baka si Lola na hindi kailanman nagkwento tungkol sa kanyang kabataan? Umiling ako, pero ang pagnanasa ay nagpakita ng mga alaala na hindi akin. Isang babae, nakatayo sa ilalim ng balete. Ang mga mata niya ay pula. Ang mga kamay niya ay basa ng dugo. Kumakain ng mga anino sa dilim. Hindi ko to ginusto. Sigaw ko. Pero ang pagnanasa ay tumawa ulit. Parang hinintay akong tanggapin ang katotohanan. Nabiyak ang pinto at ang braso ng figura ay umabot sa loob. Kumikinang ang mga kuko sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naghagis si Aling Nena ng asin dito at sumitsit ito. Umatras. Pero ang tunog ng mga kuko nito ay parang nagpapangako na babalik ito. Nauubusan na tayo ng oras, sabi ni Aling Nena. At tinali niya ang mga pulso ko gamit ang pinagpalang lubid. Sumunog ang lubid sa balat ko at nagpumiglas ako. Hinintay ng pagnanasa na makawala ako. Tumakbo patungo sa figura at sumama rito sa dilim. Pero sa gitna ng sakit, nakita ko ang mukha ni Kuya June sa isip ko. Ang ngiti niya kapag nagbibiro siya. Ang paraan ng paghawak niya sa balikat ko kapag natatakot ako. Para sa kanila, bulong ko. At pinilit ko ang sarili ko na manatiling tahimik, kahit ang katawan ko ay parang hinintay na magrebelde. Ang lubid ay sumunog, at ang anting-anting ay parang nag-aalab. Pero hinintay ko ang sakit, hinintay na gisingin ang natitirang bahagi ng aking kalooban. Maria, kailangan mong manatiling malakas, sabi ni Aling Nena, habang sinimulan niya ang huling awit ng ritual. Ang boses niya ay parang sinag ng liwanag sa dilim, pero ang pagnanasa ay parang anino, hinintay na lamunin ito. Ang kubo ay umuga at ang mga kandila ay halos mamatay.
Pero ang boses sa loob ng ulo ko ay bumulong ulit, malinaw at malamig. Parang hinintay akong sumunod. Ang mga salita ay parang lubid, hinintay akong mabitag, pero hinintay ko ang anumang natitirang lakas para labanan ito. Huwag kang magpapanggap, sabi ng boses. Ang mga salita ay parang latigo, tumatama sa kaluluwa ko. Pero ang pagnanasa ay parang lason kumakalat sa aking dugo, hinintay na kunin ang natitirang bahagi ng aking kalooban. Ang kubo ni Aling Nena ay parang nasusunog. Kahit walang apoy, ang usok mula sa kamangyan ay makapal, sumasakal, at ang bawat unggol mula sa labas ay parang hinintay akong sumuko. Ang anting-anting sa leeg ko ay parang nag-aalab, at ang bawat hibla ng pulang sinulid ay parang nagpapaalala na may laban pa rin ako, kahit ang katawan ko ay parang hinintay na maging isang bagay na hindi ako. Ang awit ni Aling Nena ay lumakas, isang kanta na parang sinag ng liwanag sa gitna ng dilim, pero ang katawan ko ay kumikibot, parang hinintay ng dugo ko na labanan ang kanyang mga salita. Sumigaw ako, "Aling Nena, tulong!" Pero ang boses ko ay nahati, kalahati akin, kalahati hayop, at ang tunog ay parang sumisigaw mula sa loob ng isang bagay na hindi ko kilala. Pinigilan niya ako. Ang mga kamay niya ay matatag kahit ang takot ay naroon sa kanyang mga mata. Diyos ko, linisin siya. Sigaw niya, at ang bawat salita ay parang suntok. Hinintay na gisingin ang natitirang bahagi ng aking kalooban. Sumabog ang pinto, at ang mga piraso ng kahoy ay lumipad, bumagsak sa sahig na parang ulan. Pumasok ang figura, matangkad at may pakpak. Ang mukha nito ay isang baluktot na maskara. Si nanay, si tatay, si Kuya Jun, pinaghalo sa isang anyo na hinintay akong maniwala. "Maria, sumama ka na," ungol nito. At ang mga kuko nito ay tumutulo ng itim na dumi na parang lason na hinintay akong mahawakan. Tumura ako rito, hindi ako sasama. Pero sumiklab ang pagnanasa at ang mga buto ko ay bumibiyak. Parang may hinintay silang baguhin. Ramdam ko ang mga pakpak, tumutubo sa likod ko, at ang sakit ay parang hinintay akong sumuko. Tinaga ni Aling Nena ang pilak na punyal sa lupa, tinapos ang bilog ng ritual, at sumitsit ang figura, umatras. Pero ang mga mata nito, pula at gutom, ay hindi inalis ang tingin sa akin. "Labanan mo, Maria!" sigaw ni Aling Nena, at isinaboy niya ang langis sa akin. Sumunog ang langis sa balat ko, at sumigaw ako, "Para na!" Pero sa gitna ng sakit, lumiwanag ang paningin ko. Nakita ko ang tunay na ngiti ni nanay, ang paraan ng pag-ayos niya sa aking buhok, ang mga mata niya kapag sinasabi niyang mahal niya ako. Ang alaala ay parang angkor, hinintay akong manatili. Kinuha ko ang punyal, hiniwa ang lubid na nakatali sa aking mga pulso, at tumayo ako, nanginginig pero puno ng determinasyon. Para sa pamilya ko, sigaw ko, at sumugod ako sa figura, kahit ang katawan ko ay parang hinintay na magtaksil ulit. Sumugod din ito, hinintay na hiwain ang braso ko, at ang sakit ay parang apoy. Pero tinaga ko ang tagiliran nito. Ang pilak ay sinunog ang laman nito. Sumitsit ito, at ang tunog ay parang hinintay akong matakot, pero hindi ako tumigil. Sa labas, umuga ang puno ng balete, at ang mga ugat nito ay sumisira sa sahig ng kubo, yumayakap sa aking mga binti. Parang hinintay akong hilahin pababa. Tinaga ko ang mga ito gamit ang punyal, at ang dugo, akin at hindi akin, ay naglalawa sa sahig, amoy bulok at matamis. Naghagis si Aling Nena ng bawang sa figura, at humina ito. Ang mga mata nito ay kumikibot, pero hindi pa rin ito tumigil. Itinulak ko ang punyal ng mas malalim, sumisigaw, "Hindi ka mananalo!" At ang figura ay sumigaw, isang tunog na parang hinintay na lamunin ng gabi. Pero ang katawan ko ay nagtaksil ulit. Ang mga pakpak sa likod ko ay lumawak, at ramdam ko ang gutom ng aswang, ang kapangyarihan nito. Hinintay akong sumama rito. Ang pagnanasa ay parang boses, bumubulong, "Ito ang tunay mong anyo, Maria." Pero nakita ko ang tawa ni Kuya Jun, ang mga dasal ni nanay, ang paraan ng paghawak ni tatay sa kamay ko kapag natatakot ako.
Humikbi ako. Hindi ako kayo. At ang mga luha ay tumulo. Mainit laban sa malamig na hangin. Ang bilog ng ritual ay kumikinang. At ang awit ni Aling Nena ay umabot sa rurok. Parang hinintay na alisin ang pagnanasa mula sa kaluluwa ko. Ang figura ay bumagsak. Ang anyo nito ay kumikibot. Parang anino na hinintay na matunaw. Pero ramdam ko, parte pa rin nito. Ang nasa loob ko, isang lamig na hindi ko maalis. Isang gutom na hinintay akong sumuko. Ang punyal sa kamay ko ay nanginginig. At ang anting-anting ay parang nag-aalab. Pero hinintay ko ang sakit. Hinintay na gisingin ang natitirang bahagi ng aking kalooban. Maria, malakas ka pa rin, sabi ni Aling Nena. Pero ang boses niya ay parang nawawala sa gitna ng katahimikan. Ang kubo ay tumigil sa pag-uga. Pero ang pagnanasa ay naroon pa rin, bumubulong, hinintay akong magkamali. At ang boses sa loob ng ulo ko ay bumulong ulit, malinaw at malamig, parang hinintay akong sumunod. Huwag kang magpahintulot, sabi ng boses. Ang mga salita ay parang bigat sa aking dibdib, hinintay akong manatiling matatag, pero ang lamig ng pagnanasa sa loob ko ay parang anino, naroon pa rin, kahit mahina, hinintay ang tamang oras. Ang kubo ni Aling Nena ay tahimik na ngayon. Ang mga kandila ay natunaw na sa kanilang mga lalagyan. At ang usok mula sa kamangyan ay unti-unting nawawala. Iniwan ang amoy ng damo at lupa. Pero ang pakiramdam ng laban ay hindi nawala. Ramdam ko pa rin ang hapdi ng mga sugat ko, ang bigat ng anting-anting sa aking leeg, at ang kakaibang pakiramdam ng mga pakpak. Maliit, balat, nakatiklop sa aking likod. Ang bawat kibot ng mga ito ay parang paalala. Hindi pa tapos ang lahat. Bumagsak ako sa sahig, ang pilak na punyal ay kumalansing sa aking tabi, at ang katawan ko ay parang hinintay na sumuko sa sakit. Aling Nena, tapos na ba? Bulong ko, habang tumutulo ang dugo mula sa braso ko, naghahalo sa dumi ng sahig. Lumuhod siya sa harap ko, maputla ang mukha, at sinuri ang aking mga mata. Ang mga kamay niya ay nanginginig, pero ang haplos niya ay matatag. Parang hinintay akong manatiling buhay. Maria, mahina na ito, pero hindi nawala, sabi niya, at ang boses niya ay puno ng pait. Parang hinintay niya akong maunawaan ang bigat ng kanyang sinabi. Tiningnan ko ang aking mga kamay at ang mga kuko ko. Kahit hindi na kasing talim ng dati, ay parang hindi pa rin ganap na akin. Kumibot ang mga pakpak sa likod ko at sumigaw ako. Hindi ako ganito. Kinakamot ko ang mga ito, sinusubukang tanggalin. Pero ang bawat haplos ay parang hinintay akong tanggapin ang mga ito. Ang mga luha ay tumulo, mainit laban sa malamig na hangin. At ang anting-anting ay mahinang kumikinang. Pero ramdam ko ang pagnanasa. Humuni ito, mas tahimik pero buhay. Bumubulong ng dugo, ng dilim, ng kapangyarihan. Binabalot ni Aling Nena ang mga sugat ko ng damo. Ang amoy ng banaba at iba pang halamang hindi ko kilala ay bumalot sa akin. Nasa dugo mo ang sumpa, anak, sabi niya. Bumubulong habang hinintay niya akong tumingin sa kanya. Nilabanan mo ito, pero parte mo na ito ngayon. Umiling ako, parang bata na ayaw maniwala. Hindi ko gusto to, sigaw ko. Pero ang pagnanasa ay parang tumawa. Isang tunog na parang hinintay akong sumang-ayon. Ang kubo ay tahimik at ang bilog ng ritual sa sahig ay madilim na. Ang mga simbolo ay parang nawala sa liwanag ng bukang liwayway. Sa labas, ang puno ng balete ay nakatayo pa rin. Ang mga sanga nito ay hindi na gumagalaw. Pero ramdam ko ang mga mata nito. Kung may mga mata man ito, pinapanood ako, hinintay ang susunod kong galaw. Nakakita ako ng mga silay sa isip ko. Si Lola, nakatayo sa ilalim ng punong iyon, ang mga mata niya katulad ng akin, itinatago ang sariling mga pakpak, ang kanyang ngiti ay puno ng lihim. Sino ang nagbigay nito sa akin? Tanong ko, nabasag ang boses ko. Parang hinintay ko ang sagot pero natatakot din. Humugot ng malalim na hininga si Aling Nena, at ang mukha niya ay parang nadurog sa bigat ng kanyang sasabihin. Si Lola mo? Gumawa siya ng kasunduan para mabuhay, sabi niya, at ang bawat salita ay parang bato na bumagsak sa dibdib ko. Si Lola?
na nagturo sa akin ng mga dasal, na laging may rosaryo sa bulsa, nagdala ng sumpang ito? Ang mga alaala niya, ang kanyang mga kwento, ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko, ay parang nadungisan, pero kasabay nito, naintindihan ko. Ginawa niya ito para mabuhay, para sa amin, para sa pamilya. Sumikip ang dibdib ko, at kinuha ko ang rosaryo mula sa sahig, mahigpit ang hawak. Panginoon, bakit ako? Dasal ko, pero ang pagnanasa ay gumalaw, nang aasar sa aking pananampalataya, bumubulong na ang Diyos ay hindi makikinig sa isang tulad ko. Binigyan ako ni Aling Nena ng isang maliit na bote ng langis. Ang amoy nito ay matalim, parang luya at bawang. Gamitin mo ito para patulugin ito, sabi niya. Pero ang mga mata niya ay nagsasabing walang lunas, na ang laban ko ay hindi kailanman matatapos. Tumayo ako, napangiwi sa sakit ng mga sugat ko at tiningnan ko ang bukang liwayway. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa ilog at ang anino ng puno ng balete ay humaba, parang hinintay akong bumalik. Paano ko itatago to? Bulong ko, ramdam ang pagkibot ng mga pakpak sa likod ko, ang kakaibang bigat ng mga ito. Binigyan ako ni Aling Nena ng isang shawl, ang tela ay magaspang pero mainit. Mabuhay ng maingat, Maria, sabi niya. Hinintay ka nitong sumuko. Tumango ako, pero ang bigat ng kanyang sinabi, pagtago-taguan, pakikipaglaban, habang buhay, ay parang hinintay akong durugin. Ang anting-anting ay uminit at ang pagnanasa ay humuni. Isang mahinang tunog na parang nagpapangako na babalik ito. Lumakad ako sa labas at ang malamig na hangin ay parang hinintay akong yakapin. Pero ang bawat hakbang ay parang laban. Pagkatapos narinig ko ito, ang tunay na boses ni Nanay, mahina, tumutuwag mula sa bahay. Maria, anak? Ang tunog ay mainit, pamilyar, at ang puso ko ay sumiklab sa pag-asa. Pero kasabay nito ay ang takot. Paano ko haharapin siya ngayon? Ang langis sa aking bulsa ay parang bigat, at ang shawl ay hinintay na itago ang mga pakpak ko. Pero ramdam ko ang mga ito kumikibot, parang nagpapaalala na parte na sila ng akin. Ang pagnanasa ay naroon pa rin, bumubulong. Hinintay akong magkamali. Pero hinintay ko ang alaala ni Nanay, ang tunay na nanay, para manatiling matatag. Huwag kang magpahintulot, sabi ng boses. Ang mga salita ay parang bigat sa aking dibdib. Hinintay akong manatiling matatag. Pero ang lamig ng pagnanasa sa loob ko ay parang anino. Naroon pa rin, kahit mahina, hinintay ang tamang oras. Ang kubo ni Aling Nena ay tahimik na ngayon. Ang mga kandila ay natunaw na sa kanilang mga lalagyan. At ang usok mula sa kamangyan ay unti-unting nawawala. Iniwan ang amoy ng damo at lupa. Pero ang pakiramdam ng laban ay hindi nawala. Ramdam ko pa rin ang hapdi ng mga sugat ko, ang bigat ng anting-anting sa aking leeg, at ang kakaibang pakiramdam ng mga pakpak. Maliit, balat, nakatiklob sa aking likod. Ang bawat kibot ng mga ito ay parang paalala. Hindi pa tapos ang lahat. Bumagsak ako sa sahig, ang pilak na punyal ay kumalansing sa aking tabi, at ang katawan ko ay parang hinintay na sumuko sa sakit. Aling Nena, tapos na ba? Bulong ko, habang tumutulo ang dugo mula sa braso ko, naghahalo sa dumi ng sahig. Lumuhod siya sa harap ko, maputla ang mukha, at sinuri ang aking mga mata. Ang mga kamay niya ay nanginginig, pero ang haplos niya ay matatag. Parang hinintay akong manatiling buhay. Maria, mahina na ito, pero hindi nawala, sabi niya, at ang boses niya ay puno ng pait. Parang hinintay niya akong maunawaan ang bigat ng kanyang sinabi. Tiningnan ko ang aking mga kamay at ang mga kuko ko. Kahit hindi na kasing talim ng dati, ay parang hindi pa rin ganap na akin. Kumibot ang mga pakpak sa likod ko at sumigaw ako. Hindi. Ako ganito. Kinakamot ko ang mga ito, sinusubukang tanggalin. Pero ang bawat haplos ay parang hinintay akong tanggapin ang mga ito. Ang mga luha ay tumulo, mainit laban sa malamig na hangin, at ang anting-anting ay mahinang kumikinang. Pero ramdam ko ang pagnanasa, humuni ito, mas tahimik pero buhay. Bumubulong ng dugo, ng dilim, ng kapangyarihan.
Binabalot ni Aling Nena ang mga sugat ko ng damo. Ang amoy ng banaba at iba pang halamang hindi ko kilala ay bumalot sa akin. "Nasa dugo mo ang sumpa, anak," sabi niya. Bumubulong habang hinintay niya akong tumingin sa kanya. "Nilabanan mo ito, pero parte mo na ito ngayon." Umiling ako, parang bata na ayaw maniwala. "Hindi ko gusto to," sigaw ko. Pero ang pagnanasa ay parang tumawa. Isang tunog na parang hinintay akong sumang-ayon. Ang kubo ay tahimik, at ang bilog ng ritual sa sahig ay madilim na. Ang mga simbolo ay parang nawala sa liwanag ng bukang liwayway. Sa labas, ang puno ng balete ay nakatayo pa rin. Ang mga sanga nito ay hindi na gumagalaw, pero ramdam ko ang mga mata nito, kung may mga mata man ito. Pinapanood ako, hinintay ang susunod kong galaw. Nakakita ako ng mga silay sa isip ko. Si Lola, nakatayo sa ilalim ng punong iyon, ang mga mata niya katulad ng akin, itinatago ang sariling mga pakpak, ang kanyang ngiti ay puno ng lihim. Sino ang nagbigay nito sa akin? Tanong ko, nabasag ang boses ko, parang hinintay ko ang sagot pero natatakot din. Humugot ng malalim na hininga si Aling Nena at ang mukha niya ay parang nadurog sa bigat ng kanyang sasabihin. "Si Lola mo, gumawa siya ng kasunduan para mabuhay," sabi niya, at ang bawat salita ay parang bato na bumagsak sa dibdib ko. Si Lola, na nagturo sa akin ng mga dasal, na laging may rosaryo sa bulsa, nagdala ng sumpang ito, ang mga alaala niya, ang kanyang mga kwento, ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko, ay parang nadungisan, pero kasabay nito, naintindihan ko. Ginawa niya ito para mabuhay, para sa amin, para sa pamilya. Sumikip ang dibdib ko at kinuha ko ang rosaryo mula sa sahig, mahigpit ang hawak. "Panginoon, bakit ako?" Dasal ko, pero ang pagnanasa ay gumalaw. Nang aasar sa aking pananampalataya, bumubulong na ang Diyos ay hindi makikinig sa isang tulad ko. Binigyan ako ni Aling Nena ng isang maliit na bote ng langis. Ang amoy nito ay matalim, parang luya at bawang. "Gamitin mo ito para patulugin ito," sabi niya. Pero ang mga mata niya ay nagsasabing walang lunas, na ang laban ko ay hindi kailanman matatapos. Tumayo ako, napangiwi sa sakit ng mga sugat ko, at tiningnan ko ang bukang liwayway. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa ilog, at ang anino ng puno ng balete ay humaba, parang hinintay akong bumalik. Paano ko itatago to? Bulong ko, ramdam ang pagkibot ng mga pakpak sa likod ko, ang kakaibang bigat ng mga ito. Binigyan ako ni Aling Nena ng isang shawl, ang tela ay magaspang pero mainit. "Mabuhay ng maingat, Maria," sabi niya. "Hinintay ka nitong sumuko." Tumango ako, pero ang bigat ng kanyang sinabi, pagtagu-taguan, pakikipaglaban, habang buhay, ay parang hinintay akong durugin. Ang anting-anting ay uminit, at ang pagnanasa ay humuni. Isang mahinang tunog na parang nagpapangako na babalik ito. Lumakad ako sa labas, at ang malamig na hangin ay parang hinintay akong yakapin, pero ang bawat hakbang ay parang laban. Pagkatapos, narinig ko ito, ang tunay na boses ni Nanay, mahina, tumutuwag mula sa bahay. "Maria, anak?" Ang tunog ay mainit, pamilyar, at ang puso ko ay sumiklab sa pag-asa, pero kasabay nito ay ang takot. Paano ko haharapin siya ngayon? Ang langis sa aking bulsa ay parang bigat, at ang shawl ay hinintay na itago ang mga pakpak ko, pero ramdam ko ang mga ito kumikibot, parang nagpapaalala na parte na sila ng akin. Ang pagnanasa ay naroon pa rin, bumubulong, hinintay akong magkamali, pero hinintay ko ang alaala ni Nanay, ang tunay na nanay, para manatiling matatag.